Hello mga kampi! Dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Ate Myrna. Ito po si Tita Jet. At ito naman po si Papa O, si Jet. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Ay, naku, nabis natin si Mama Loy. Oo, naku, bakit nga ba wala si Mama Loy? Bakit nga ba? Tell me. Okay, so ano yan, pasensya na, walang samaan ng loob dito, Loy. Okay? Paano ko ba papaliwanag ito? Kaya mo yan, baby. Kaya mo yan. Wala. Absent lang siya. Sabi nag-antay. Hindi. Ano ka? Hindi, nasa out of town. So sa susunod nating eksena dito, kasali na siya. Sabi ko diyan ka muna, kami muna magte-take over. Importante, nandiyan ka kay Maring Chris Aquino. Yun na nga. Yun. So, yun na nga. So, kaya siya nandun. Sabi ko kasi, aliw na aliw si Chris Aquino sa kanya. Diyan ka muna. Pagbigyan mo ang lola mo. So, yun. Yun. Pero pabalik din si Mama Loy. Eto na nga, nag-viral pa nga si Mama Loy. Dahil nag-send siya para pabulaanan ng mga fake news na kumakalat. Na, ayan tamo si Loy, nandun sa likod niya si Maring Chris. Oo nga. Oo. At alam mo kung saan natutulog si Mama Loy? Saan? Sa kwarto ni Chris Aquino. Wow! Gani Mama Loy. Yun ang gusto ni Maring Chris. At alam mo ba kung bakit? Bakit? Gusto ni Maring Chris na merong naghihilik doon. Parang music to her ears. Sabi ko, totoo ba? Talaga? Sabi ko, totoo ba? Oo. Nami-miss daw ni Chris yung kanyang Angelic Lanzo. Yung hilik-hilik. Yung hilik ni Mama Loy. Oo, dahil nakakaloka. So, parang feeling ni Maring Chris, hindi siya nag-iisa. Kasi may naghihilik. Gusto niya may katabi. Pero kuya, gusto ba ni Mama Loy na ibalikan naghihilik siya? Sabi ko, maloka ka naman kung gising ka tapos naghihilik ka. Ano ba yun? Siyempre, tulog yun. Lahat naman tayo may mga ganyang moment. Naaliw lang ako kasi gusto ni Chris na naririnig yung hilik ni Mama Loy. Kakaiba yun din, no? Diba? Kasi iba ayaw lang may hilik. Yan ang hintayin natin ma-viral. Yung i-post si Bimbing ganyan, yung i-record ni Bimbing. Tapos i-video, tapos i-post yun. Si Mama Loy. Parang may kausap. Hintayin natin ma-viral yan. Ayun na nga, speaking of viral. Bakit? Ito nag-viral nga itong anak ni Katrina Halili. Ay, anong ginawa ni Katie? Hindi, nag-viral lang. Kasi nga, laging pinopost ni Katrina Halili. So laging pinopost. Ano to yung particular na eksena na viral ng bongga? Eto, Teo, nasa school siya. Ayan, Niiyak si Katie. Panoorin na lang natin, Te. Ilan ka ba kay Mama? Umiyak na po si Katie kasi bumaba ako. Ayun, hinahag na ng teacher niya. Gusto niya po kasi talaga susundo lang ako. Trinay ko lang. Ilan ka ba kay Mama? Ilan ka kay Mama? Shy. Shy daw. Wow! Ay, ikaw mga sa GY. Katawag mo kay Mama. Sino ba may picturean? Ikaw o ako? Ikaw. Ta? Isa lang picture ka na tak para mahanap niya ako. Sino ba magpipicture? Si Mama. Kaming dalawa lang o tayong tatlo? Tatlo. Kiss ka na sa akin. Sige, kiss na. Love you. Isa yan sa nag-viral, Te. Kasi nga, Te, si Katie daw ay pinasok sa public school. Katrina Halili. Tapos, Te, sabi ng mga netizens, okay daw yon kasi mas mababait daw ang bata sa public school. Uy, grabe ka naman. Hindi, yun lang sabi ng mga netizens. Gusto ng mga salbahe na sa private. Hindi naman. Sinabi lang. Sinabi naman. Alam mo, sa lahat ng eskwelahan, hindi lahat angel. Diba may mga devil or evil din dyan. Diba? Katulad sa showbiz, may ganun din. Walang ganun, walang discrimination. Lahat, kaya public yan or private yan, talagang makakatagpo ka ng hindi kasundo ng utak mo. Ganun lang yun. Oo. Well, ang dami nga natuwa dun, Te, dahil dito pala sa atin daw, kukonti lang ang may sped
sa private school. So, okay din daw na ipinasok sa public school. Tsaka hindi lang si Katrina Halili kay Jex ang nagpo-post kay Katie. Sino? Kahit yung mismong tatay niya, si Chris Lawrence, kuya, pinopost din siya. Ito kuya yung viral nila, yung nag-perform sila sa isang mall. Oh. Dalawa sila mag-ama, kumanta sila. Daming natuwa. Ito kuya, panoorin niyo. Oh, di ba? Ang dami nagpatuwa ngayon kay Kiki kuya kasi napakabibong bata nga. Alam mo, nakakatuwa nga yung batang yan, no? Lahat ng mga tao na nakakakilala sa kanya, sa anak ni Katrina, ay talagang sinasabihan yung anak niya ng, hello! Hello, Katie! Hello, Katie! Hello, Kitty. Yun, Kitty to. Kitty yung ibang naman yung sinasabi ko. Ako tuloy nag-isip. Naku, ang tagal niyong pumake up. Ang tagal niyong pumake up. Hello, Kitty. Nakakaloka. Mas mabilis kang pumake up sa Quezon Ate. Iba yun. Iba rin yun. Ay, iba rin ba yun? Oo. Hindi, yung mga ganyan. Ayan, tinan mo yan. Alam naman natin na may kondisyon yung bata, ano? Pero, para, alam mo yun, na pinopost ni na Katrina at ni Chris Lawrence ang kanilang anak, no? Yung journey ng kanilang anak sa eskwelahan, di ba? Siguro sa kanila maganda yun. Para lang din ma-open yung mga tao sa katotohanan na bahagi sila ng lipunan, na hindi sila dapat na tinatrato. Dapat tinatrato din siya kung paano natin itrato yung mga regular na tao. Ganon din dapat sila. Yun yung ibinubukas nila ang kamalayan ng sambayan ng Pilipino na dapat tratuhin natin ang tama ng maayos, lalo na yung mga may kondisyon. Kaya lang nga, di ba, ang repercussion niyan, o kumbaga, sa iba, no-no yan. Na bakit pinupost pa, ganyan, nasa subject to bashing pa yan, di ba? Sila naman yan, sila nagpo-post yan, gusto nila yan, gusto nila na magkaroon ng awareness, ang lipunan, di ba, na may ganito at dapat tratuhin ng tama. Diba? Kaya, hayaan natin sila. Ngayon, sa mga bashers, ayan, mag-isip-isip din kayo kung ibabash nyo yung ganitong post. Kuya, basher nga Ano nga asabi sa kanila? Positive. Siyempre, negative din yung mga yan. Tama-tama rin po si Kuya. Sandali! Mahirapan ako balik. Sandali! Alam mo, sumusobra ka, ha? Naupo ka lang dito, ha? Oo. Kasi naman basher nga. So, tanga ko? Hindi na biglaan. Kakaloka ka, Lena. Babawian kita later. Ayan na. Alam mo, you're so evil. Ikaw na, Angel. Ay, nako. Anyway, basta, ha? Ay, sa panganabaran, ito nakakatawa. Si Maril Rodriguez. Ay, oo nga, ate. Oo, ito panoorin natin. What? Napakasama naman itong taong to. What happened to your body daw? Okay na nga nakako 2 times. Okay? O, ikaw. What happened to your attitude? O, di ba nakipag-away? Okay. Ayan na. Oo, ay. Nakatikim yung basher. Kumusta naman daw yung attitude mo? Alam mo, mga ganyan na nakakatawa, nakakaaliw si Mariel sa mga ganyan. Hindi siya na-hurt. Bagkos, yan ang trip mo, bibigay ko sa'yo. Yeah. Ganon, di ba? Samantalang si Kylie Padilla, yung anak ni Robin, ay nasasaktan kapag binabash yung tatay niya. Yung tungkol sa pakikipagsapalaran ni Robin sa Senado. Oo. Ako, lagi ako naniniwala na kahit naman tayo rito may mga bashers dito, no? Pero hindi ako nasasaktan sa kanila. Promise. Unang-una, hindi nila ako kilala ng personal. Pangalawa, hindi ko rin sila kilala ng personal. Mas masasaktan ako kung kilala ko, yun ang babash sa akin. Kaya, normal yan. Kaya huwag na tayong mapikon sa mga ganyan. Kung ayaw natin ang basher, mag-delete tayo ng account sa Socknet. Ganun lang kasimple, di ba? Pero kung gusto mong lumaban ng sabayan or deadmine sila, maintain mo lang yan. Di ba? Ganun lang. Ito pa, nag-viral sa Reddit. Ay, sino yan, te? Ito. Sino yan, te? Nakakaloka naman yan. Ba't ganyan ang post? Ano pa sa post? Ganun ka lang, di ba? Ito, buka ka. Malala pa sa post ko
Si Pinky Berry yan. Sino naman yan, kuya? Yan yung nanay ni Jake Cyrus, si Raquel Pempenco. Binabash ngayon dahil nga kung kailan daw tumanda, doon daw nagpapasexy. Doon daw nagpo-post sa mga mahahalay. Oh, ayan pa yung iba niyang post sa kanyang Facebook. Diba? Jake. Parang tanga ditong nanay ni Jake Cyrus eh. Grabe! Kuya kasi! Bakit ang lalala mo lately? Hindi kuya, pasensya. Pinaupo niyo ako dito eh. Oo. Next time mo, natin paupuin ko. Napakatakilas. Uy, mami, joke lang yan ah. Love you. Ayaw na talaga ng demanda. Ayaw na pala kakaloka. Anyway, ano ba yan? Alam mo, kung happiness ni Mami Raquel yan, bigay natin sa kanya. At kung handa naman siyang bumasa ng mga negative comments, ng mga pambabash sa kanya, at naaaliw siya, go lang, i-continue niya yung ganyan. Pero kung napipikon siya, or naiinis siya, nagagalit siya, i-discontinue niya yung posting ng mga ganyang post. Dahil kahit naman ako, di ba, kung ako lang syempre sa akin, off naman ng post ni Mami. Kaya lang, sino ako para magsabi ng ganun? Kung yun mismo may katawan, gustong-gusto niya yun. At naaaliw siya sa mga bashers. Sino tayo? Hindi ba? Para questionin yung mga ginagawa niya. Hayaan natin siya. Kung hindi natin kaya yung ginagawa ni Mami Raquel, di gawin natin kung ano naman yung kaya natin. Kung gusto niyo nakabalot kayo ng tuwalya o ng balat ng lumpia, yun ang gawin niyo. Baka may mani pa yung kasama. Hoy! Lumpia na. Anong mani yan? Lumpia sa riwan, ba? Akala ko pa naman. Si Lumpiate. Nakakaboka. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Tita Jex. At kung nagustuhan niyo po ang aming episode today, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe. At mag-comment na rin po kayo below para updated kayo sa aming mga bagong chika. Yes, oo. At syempre pa, ang kanya-kanya yung mga channel. Ito po si Ate Brenna. Hello mga ka-update. Mag-follow naman po ng aking FB page. Ate Brenna po, M-R-E-N-A. Yes, Ideal Vision. Don't forget kasi. Yes. Ikaw naman, Jex. At sa Tita Jex channel, may bago po akong vlog dyan. At pasalamatan ko lang ang NB Skin Beauty and Wellness. Ayan. Nagpaano ako kay Dr. Rhea kasi nagpa-baby botox ako kasi nga, syempre may mga wrinkles na maliliit ako dito. Ang skin age ko raw talaga ay 41. Bata. 55 na, Dahil sa NB Skin Beauty and Wellness. Yes. Na dapat, ternohan yun ng Gorgeous Smile. Gorgeous Smile Dental Clinic. Ayan, Diba? Doc JC Solis and Miss Ara. Thank you. At batiin ko lang si Miss Myra Gonzalez ng happy birthday. Iconic Star Extension. Happy birthday, Miss Myra. Myra, happy birthday sa Iconic Star. At syempre pa, ang aking panayam kay Zanjo Marudo. Eto po. Alam naman natin, mama's boy ka ever since. Iba pag nandyan yung nanay mo, parang nagiging bata ka ulit. Ito ngayong meron ka ng buhay, pamilya. Ano nang nabago? Hindi mo napapansin, nagbabago ka Ito yung ako na lang, tapos magugulat lang sila, bigla akong may ginawa. Usually, ano yung issue kung ba't kayo nagtatalo? Bigla nga maraming papasok sa isip na hindi mo alam saan gagaling lahat, sa trabaho o kaya sa ituson. Pagod na ako, hirap na. Si Rhea, akala nila ganun kasimple maging nanay, no? Na may anak. Hindi, merong postpartum pa yan. Na-explain ba sa'yo yung postpartum? Na-explain sa akin. Pero hindi ko masyadong inintindi. Bakit hindi nyo pinapakita ang mukha ng bata? Siguro may diferensya. Social media toxic din, di ba? So, ang daming pwedeng mangyari. Ayan, sa OGBS Inspires po yan, ha? And speaking of Sanjo Marudo, ayan, Diyos ko talagang binugahan tayo ng magagandang comments after nilang mapanood ang special screening ng How to Get Away from My Toxic Family. Naku, eto po ang kanilang mga comments.
may araw din kayo. Hindi kayo agad makaka-move on. Sobrang ganda. Walang kwenta kapatid si Arsenio. Di ba kami pamilya? Anong tingin niya sa amin, ha? Mga walang kwentang basura? Ang sarap yakapin nung karakter ni Sanjo kasi ang ganda ng movie. You don't only honor your parents, but also you have to honor the people who put food on the table. May pera ka para sa restaurant mo, pero para sa kapatid mo, wala. Mapapaisip talaga tayo sa mga desisyon natin sa buhay, mga desisyon na pinipili natin para sa sarili natin, para sa mga pamilya natin. Iba yung tapang ng nung pinakita ng pelikulang to. Pelikula siya na tuturuan ka hindi para basta-basta lang mag-escape, kundi to realize rin na may consequence din pala pag lagi mo lang pinapasan yung mga family. Sana yan, makatouch tayo ng pamilya, ng mga members ng family na magkaroon ng realization. Kailangan nyo panoorin. Everyone should watch this. It will be available in all SM cinemas ng July 30. Hindi masasayang yung pera nyo. Ayan. Ako, thank you so much, ha. Oo, napanood na ni Jex. Napanood na ni Mrena. Nakakaiyak. Nagigil si Mrena, no? Talaga, kuya. Sinong gusto mo sa bunutan sa cast? Yung tiyahin at saka yung nanay. Talaga. Ay, baka pag nakita mo ng person si Tita Susan Africa, baka naman magalit ka, ha? Hindi, kuya, karakter lang. Ikaw naman, Jex. Ako? Kasi napakausap namin. Pakalo. Hindi, di ba sinabi ko na hindi talaga naalis yung visit ko kay Miss Susan Africa. Sa nanay. Talagang hindi naalis yung... Natapos yung pelikula na naiiyak ako kasi naaawa ako kay Sanjo. Tapos naiinis ako sa nanay. Bakit hindi niya naiisip yung mga gano'n? Ayan, di ba? Mga komento nila, no? At yan po ay sa July 30, exclusive po sa SM Cinemas. At syempre, eto na po, nasa Dubai po kami ni Sanjo Marudo para samahan kayong manood ng How to Get Away from My Toxic Family. Merong 6 p.m. at 8 p.m. showing. At Abu Dhabi, ganun din po. 6 p.m. at 8 p.m. showing. Oo. Yan po ay sponsored ng Lux White ng Front Row. Thank you, SB. At si RS Francisco, ating kumare. Oo. At syempre, bukod sa Lux White, ay sponsors din natin ang Max Restaurant, ang 1,000 Square Toys for Entertainment under SRK Education Group International. Thanks to Doc Richard and Miss Frances, the owners, and Miss Charms, their marketing. Speaking of Miss Charms, ayan, pwede ko kayong bumili dyan para sa inyong tickets sa Dubai at sa Abu Dhabi sa +0542991588. Ayan ha, for tickets. Buy your tickets now mga kabayan. Siyempre, yung June 28 po sa Star Cinemas Al Ghurair Mall, 6 p.m. and 8 p.m. At sa June 29 sa Star Cinemas Alwada Mall, 6 and 8 p.m. din po yung screening. Ayan, nandyan po kami. At nandun naman sa June 29, kahit wala po kami dyan, sa Kalgoorlie, Western Australia. Dyan po yan sa Orana Cinemas Kalgoorlie. Ayan po yung detalye, nandyan. Oo. At mag-email po kayo para sa inyong ticket sa Kalgoorlie at oranacinemas.com.au. Ayan, ha. At syempre, sa Nagoya, Japan. Nandyan po ako ng July 6 sa Nagoya, Japan. Maraming salamat sa mga Filipino community natin dyan, na talagang manonood sila. Thank you kay Tito Nestor Puno, Tita Virgie, Miss Kato, at aking kumparang si Roderick Lacerna, na talagang sila yung masisipag na nagbebenta ng tickets. At nasisiguro naman natin sa kanila na hindi nasasayang ang pagod nila dahil para talaga ito sa ating mga nagtatrabaho abroad. Ayan, para sa inyo itong pelikula ito. Apakaganda. Even yung SM people, naloka sila nung napanood nila yung pelikula. Ayan, ha. Kita-kita po tayo dyan, ha. At ito po ulit yung lingkod, Pampawa si Moji Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing
Every kissing is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi ninyong iniibig sa ay! Ichika mo na! Ano ba yan? Hoy! Tapo. May tsaka po ba kayo? Ay, tsaa? Anong klaseng tsaa? Yung 3-in-1. May 3-in-1 po ba kayo na tsaka? Ako nga, huwag mong niloloko. Walang 3-in-1 at tsaa. Kaya yun, walang Hindi po, ganun. meron po. Promise, may 3-in-1 po. Teka muna, Tita Jake. Sino na naman ba yan? Sandali, bakit naman napunta doon? Pero kilala naman yan ang dimanda sa anyway. Hindi ba kilala yan? Sino ba yan, kuya? Yan yung tinaguri ang Prince of Soul. Prince of Soul? Meron ba nun, kuya? Meron yan, di ba? Merong si Jaya. Queen of Soul. Si Nina. Soul Siren. Ay, kuya kasi. Isa lang ang kilala kong soul eh. Sino? Mami Soul. Di ba yun? Ay, papa ko yun eh. Kilala mo ba yan? Siya. Pakilala mo na. Bayan, hindi ko makilala. Grabe siya. Ako na magpapakilala, pero kilala ka niyan. Jason B. Hindi mo ba talaga kilala si Jason B? Hindi, kuya. Kilala ko yan. Diba? Wow. Sige nga, kilala mo siya. Lawayan mo. Kuya, parang hindi pala kilala. Okay lang pala. Ayan. Oy, Jason! Apakagwapo, apakakilig. Yes! Jason, unang-unang tanong ko, anong skincare mo? Bakit ka makinis? Bakit flawless ka? Ano lang po, siguro nagbana lang ako sa nanay ko. Maganda din yung skin. Ano lang, sabon. Tsaka hilamos lang talaga lagi. Kailangan consistent lang tayo sa skincare natin. Araw-araw. Tapos yung tulog mo, paano? May kasama meron yung di ba? Merong kinalaman ng tulog. Oo. Importante na kahit at least maka 8 hours na tulog, na tuloy-tuloy. Medyo mahirap nga mamaogs kasi minsan pa sa trabaho natin, yun napapuyat. Pero kailangan pa rin matulog tayo na maayos. So kung may malaki kinalaman ng sapat na oras ng tulog, so sa boses niyo ba, meron ba kayong wala akong tulog masyado kaya medyo garalga, medyo hindi maganda boses ko? May ganyan ba kayo? May mga ganun din, Mama Ogs. Kailangan na mag-adjust talaga. Ang ginagawa ko kunyari, pag may mga out of town na mga flights ganyan, kinukuha ko yung pinakamaaga na flight sa madaling araw. Unang flight. So hindi na ako natutulog. Ang ginagawa ko, pagdating na dun sa kung saan kami pupunta, pagka-landing, doon ako matutulog sa para bago gising, nakapag-rest na ako bago pa ako kumain. Paano yung may mga, may courtesy call kayo ng tanghali, alas 9 kayo dumating. Paano ka pa makakapunta? Hindi, kailangan pupuntahan pa rin yun. Importante yun kasi sila nag-invite sa amin. So, tapos babalik talaga ulit sa hotel, tapos matutulog. Pahinga talaga importante. Or matutulog na lang sa aeroplano. Sa biyahe. Alam mo, bigla ko naalala, andun ako, kasama ko si Silvia Sanchez, yung asawa ni Ibiang na si Papa Art. Nanonood kami ng grand finals ng Sinalihan Mong Contest sa TV. Tapos, ikaw yung bet ko, sabi ko, naku, sana manalo si Jason. Tapos, in-announce yung pangalan mo. Jason D. Oo, di ba? Tapos, si Jason, alam mo ba? Kuya. Singer yan. The Voice nga, kuya, di ba? Nuhuli lang kita. The Voice yun. The Voice nga ba? The Voice. This is The Voice. Kids. The Voice Kids. Regular lang. Season 2 po ng The Voice. Pero nung araw ba, bago ka sumali ng The Voice, nagsasali ka ba na parang si Sarah Geronimo? Yung gawain nila ng nanay niya nung araw, na kahit madaling araw na, hindi pa rin tapos at hindi pa na isasalang si Sarah. Andun lang sa backstage, nag-iintay ng kanyang turn. Ikaw ba, naranasan mo ba yung ganyan? Hindi nga, Mama Ogs. Yung mga amateur singing contest, yung dumadayo pa sa iba-ibang correct. Yung ginawang hanap buhay yung pagsali. Hindi ko na experience. Kasi dati, nung
kabataan ko, medyo mahihain ako, Mama Ogs. So kapal na mukha ko ngayon. Medyo kumapal na. Kailangan ko eh. Pero nung bata ko yun, hindi ako masyadong, tsaka natatakot ako matalo. Kaya hindi ako sumasali. O bakit dito sumali ka sa tigil? Ano pa to? Kumbaga ang national audience ang makakanood sa'yo. O ba't hindi ka natakot? Hindi, kasi nung time na yun, gusto ko na kasi talagang maging singer. Ako pumasok sa industry talaga. Tapos, yun yung kausuhan ng mga reality singing competitions talaga. So, yung The Voice, may Pilipinas Got Talent, may X Factor, ganyan. Tapos, in-auditionan ko yung lahat. Tapos, hindi ako nakapasok sa mga audition. Totoo ba? Audition ako ng season ni Casey, X Factor. Tapos, 2 season ng Pilipinas Got Talent, audition ako. The Voice Season 1, audition ako. Hindi ako nakapasok dun sa mga yun. Hanggang sa mall lang ako yung mga... Literally, hindi ka when you say hindi ka nakapasok, hindi ka penetrate sa audition. Yung mga pre-auditions bago yung talagang bago ka sumalang sa TV talaga. So, anong nararamdaman mo noon pag nare-reject ka? Siyempre, masakit. Parang feeling ko wala yatang papupuntahan itong pag-audition. Kasi lagi nila sinasabi na pag nakapasok ka, tatawagan ka nila. Parang nag-a-apply sa trabaho, di ba? Don't call us, we'll call you. Tapos antay-antay naman ako sa telepono, tapos walang tumatawag sa akin. So, hindi ako nakakapasok dun sa mga auditions na yun. Tapos sabi ko sa sarili ko, yung season 2 ng The Voice, last ko na yun, na audition. Tapos babalik na lang ako ng school. Tapos yun, audition ako. So kung babalik ka ng school noon, wala, titigil na po ako. So anong course mo noon? Like, kung hindi ka napasok sa music industry at hindi ka nakasali sa The Voice, ano dapat ang trabaho mo or ginagawa ni Jason? Nag-aaral po ako nung time nilang culinary. Baka chef po ako or parang restaurateur, may restaurant. So yun po yung ginagawa ko. Baka may restaurant business po ako ngayon. Ito, muntik na maging chef yan. Si Mela. Galing ka ba magluto? Hindi, ang nakakaloka. Hindi siya naging chef, pero naging chef. Ay, sabi ko na nga! Yun. So, anong naramdaman mo nung nag-audition ka dito sa The Voice at nakapasok ka? Sobrang tuwa ko po na parang feeling ko nagbunga lahat yung parang hard work, yung parang yung ginawa ko pag-audition before, naging worth it siya. Kumbaga, kasi ito na parang unti-unti ko nang matutupad yung mga pangarap ko. Pero meron kang meron kang sinabi sa sarili mo, ito last na to. Pag hindi pa talaga ako natanggap, wala, magkukulinary na lang talaga ako. Kasi din nakakapagod din, Mama Ogs, yung lagi kang nare-reject, yung no lagi. So parang, siguro ito na yung sinasabi ni Lord na baka hindi ka talaga dito sa path na to, ganyan. So sabi ko, kasi nakakapagod na rin di ba? Masaktan na ma-reject. So sabi ko, yoko na, baka kung ito, hindi pa rin ako makakapasok dito, tigil ko na. Baka hindi talaga ito para sa akin. Kada sasalang ka, may kaba-kaba? Or makapal ang mukha mo? Doon sa competition? Oo. Siyempre may kabalagi. Ang goal ko lang nung umpisa talaga is at least may umikot man lang sa akin na isang coach. Yun lang yung pinagpabreak ko talaga kasi parang ang layo ng nilakbay ko tapos biglang hindi ako makakaano doon. Yun na lang kung hindi ako may ikot. So ilan ang umikot sa'yo? 3. That time, Sarah, Coach Apple, tsaka si Coach Leia. Isa sa mga nagpatibay sa'yo yung mga rejections. How time flies. 10 taon ka na pala sa industriya. Grabe, diba parang kailan na ang mga pangarap mo ay kay hirap. Kanta yan. Singer ako. Sorry. Parang kailan. Pero alam nyo, dahil sa inyo. Sinuloy mo lang. Sinuloy mo lang yan. Pasensya na, nadadala. So, okay, 10 taon na. So, do you think yung 10 taon na yun, ang dami nang nangyari, kulang pa, o meron ka pang gustong abutin? Siyempre, dun sa 10 years na yun, sobrang naging blessed po tayo. May mga na-check off po ako sa bucket list ko po bilang singer. Ano yung mga nasa bucket list? Una-una ko po makapasok sa ASAP. Yun po yung ko talaga, pinag-break ko dati. Kasi feeling ko, karamihan po sa mga singers natin dito sa Pilipinas gustong maging part ng mga artist ng ASAP po. Kasi ako, fan po talaga ako. Nanonood po talaga ako every Sunday. Sabi ko, pinag-break ko sana maging part din ako. So, check. Check. Alin pa yung nandun sa bucket list? Yung magkaroon ako ng teleserye team song.
Okay, ano nga ito? Be My Lady. Be My Lady. Okay. So, ikaw yung... Erich Gonzalez and Daniel Matsunaga po. Tapos version, parang nirevive ko po yung song ni Sir Martin. Isa pa yung parang laking opportunity din sa akin na makapag-revive ng kanta ni Sir Martin. Anong tono nun? Be my lady, just forget the past. It's time to lay your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Yes. Pero at least diba, hindi halatang lip sync. Live yun! Oo. At ito na nga, dahil 10 taon na sa music industry, sa show business, itong si Jason D. So, nabalitaan namin meron kang concert. Oo. At ang nakakatuwa nito, wala ka palang intensyon na magkaroon ng 10th anniversary concert. Pero sinurpresa ka ng mga kaibigan mo sina Casey at si Yeng. Paano nangyari yun? Opo, kasi this year, nanalo po ako sa The Voice ng 2015. So, 10 years later, ngayon po 2025, celebrating 10 years in the industry. So, parang pag sinalalabas mo, hindi kami marunong Isip niya na. Inaano ko lang po, looking back, tumuthrowback lang po ako. So yun, actually initially nga po, parang wala naman akong plans talaga po na mag-mount ng concert. Ang naisip ko na parang small celebration lang muna with the fans, parang intimate gathering, gano'n. Yun lang po talaga yung una kong pinaplano nung isa. Tapos si Casey Tandingan at si Yeng Constantino, sobrang naging close po kami dun sa US and Canada tour po namin last year. So talagang nag-bonding po kami, gano'n. Mas naging close po yung pagkakaibigan namin. And then, nung dito sa, dun na pala sa US and sa Canada, may naiisip na pala silang plans na gawan ako ng concert. Na hindi mo alam? Hindi ko alam. Kasi parang napag-usapan nga nila na, di ba 10th anniversary ni Dome this year? Ibus kaya natin siya ng concert. Tapos sila lang yung nila sinasabi sa akin. Tapos one time, nasa bahay lang ako, parang naglilinis pa yata ako ng kwarto. Babakim ako ng ganyan. Tumawag si Yengster sa akin, si Yeng parang nag-video call siya sa akin. Tapos akala ko mag-uusap lang kami, mag-chismisan, kaya magagano lang kami. Tapos nandun si Casey din pala sa call, sa video call. Tapos ayun, sabi nila, gusto ka naming i-produce ng concert kasi this is your 10th year. We would like to produce a concert for you. So ayun, sobrang natouch ako and sobrang natuwa po talaga ako. Naiyak pa nga ako yun kung sinabi nila. Parang wow, grabe, mabait naman ng mga kaibigan ko na naisip nila na gumawa ng ganun para sa akin. So nakakatuwa. At saan ito magaganap? Yes, ito ay magaganap sa Newport Performing Arts Theater. Tsaka parang homecoming, parang full circle moment po kasi doon din po ako nag-grand finals ng The Voice. Diba? Parang pagbabalik. Okay. So, yung mga kaibigan mo sina Yeng at si Casey ang magiging producer mo. So, sila rin ba ay a-appear sa iyong concert? Yes. Sabi ko sila, bilang kayo ang nag-produce, mag-guest na rin kayo. Ayan, so guest din po sila, si Yeng, si Casey Tandingan. At isa din po namin napakagaling at napakabait na close friend din po namin. Queen of R&B, Kyla. So guest din. Tsaka ang asawa ng isang producer ko po na napakagaling din, TJ Monterdes. Wow! Taray, mas malalaking mga artista mo. Tsaka ito pa, pasabog din. Ang director po ng concert po namin, ang nag-iisang direct John Pratt. Ayun na. Ano na yan si John Pratt? Sila nasubok na yan. Bilang concert director. So, ang taray. So, one night affair lang ito? One night. Okay. Dapat samantalahin na yan ng ating mga ka-active. Manood na kayo dahil ang susunod na yan ay 20th mo.
Oo nga. Kaya dapat manood na kayo. Yes po, sa June 27, ang aking concert po, Solidified, A Decade of Jason D. at the Newport Performing Arts Theater. Pwede na po kayong bumili ng tickets sa ticketworld.com.ph. Ayan. Produced by my friends, Casey Tandingan and Nick Constantino. And of course, Cornerstone Concerts. Ayan, so ayan yung poster, no? Andyan yung presyo ng mga tickets. Ayan po. Ano ang bagong makikita ng mga fans at ng mga supporters mo kapag nanood sila ng concert ni Jason D? Ako, masaya po ito. Kasi bilang 10 years nga po, gagawa po tayo ng parang retrospective. Babalik tanaw po tayo sa mga songs na minahal niyo po sa akin, mga kantang kinanta ko throughout my career, mga songs na kinanta ko po sa The Voice, nung nag-compete po ako. Ano yung kinanta mo nun sa The Voice English? Isa yung blind auditions ko po, yung Stay With Me. Tapos yung grand final, yung finale song ko po nung grand finals is Minsan Lang Kita Iibigin. Minsan Lang Kita Iibigin? So ano to, i-revive mo ba itong Minsan Lang Kita Iibigin? Yes, nako. Kakantahin po natin siya sa concert, nagbibigyan natin ng bagong flavor. And i-release din po natin siya as a single kasi maglalabas din po ako ng 10th anniversary album, The Star Music, ng mga re-recordings ng mga, yun po, yung mga kanta sa career ko. Kasama po dyan yung Minsan Lang Kita Iibigin. Naku, baka naman may ghosting si Jason, sasabihin nila. Baka pwedeng paawit mo naman dyan, Ochi. Yung Minsan Lang Kita Iibigin, kahit yung first stanza tapos chorus, ganyan. Sige. Para talagang hindi lip-sync. Legit, oo. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay mapagkailanman. Kilala mo na siya ngayon. Yeah, Jason D. Okay, ikaw, dahil kilala mo na siya, ikaw ang di niya kilala, ikaw ang makakilala. Ayun na nga, Ate Mariah po. Ayan. Oy, Jason, good luck sa iyong concert. At last question ko na. Kumusta ang puso ni Jason? Meron na ba siyang iniibig? Minsan lang. Naku, minsan lang kita iniibig. Minsan lang. Wala pa. Pero baka siguro sa concert ako makahanap. Oo, ayan. Oo, naku. Huwag kang manunod. Sandali! Agad! Hindi nga. Ikaw pa mapili. Baka sa June 27 po, baka may magpatibok ng puso. Ayan. Naku, Diyos ko. Ayan, ha? Ang Solidified. Yes. Solid. Dave D. Jason D. Yes. Naisingit namin yung D sa gitna. Solidified. Kaya ang pinilit nyo no? Pero solid na solid yan. Yes, solid. Oo. June 27 sa Newport Performing Arts Theater. Ayan, ako na. Sayang, wala ako eh. Ay, wala ka ba? Diba, i-rewind ko na lang. Di ba, yung phone touch ka na lang. Ayan, maraming salamat, Jason. Thank you po. Thank you, mga update. Good luck sa iyong 10th anniversary concert. Ayan, ha. Ano pa nga ba ang lagi mong inihirit sa amin? Ayan. Ichika mo na! Dali! Ayan. Thank you, Jason. Ayun, nasa na yung ano ko? Yung tsa ako ng 3-in-1. Wala. Wala kaming tsa 3-in-1. Meron kaming kape na 3-in-1. Ito para sumaya ka. Ay, sige. Papakita ko sa'yo pag-ihiwa-hiwalayin ko. Pag-ihiwa-hiwalayin ko. May 3-in-1? Oo. Sige, tingnan natin. Ito namin ginagawa yun. Pero, hindi mo kaya yan. Mas kaya mo ipakita yung Parang 3-in-1 din. Parang kape. Parang kape din kasi. Thank you po. Maraming salamat. kakaloka. Hindi si Mama Lon! Hindi si Mama Lon yan! Ate